Ladies, nagtataka ka ba? Bakit walang pumapansin sa iyo sa mga kalalakihan? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para mas maging pansinin ka ng mga kalalakihan. So ladies, kung interesado ka, panoorin mo ito. So, diretso na tayo. Number one, ito yung make yourself known. Ito yung ipakilala mo yung sarili mo. Okay? Yan yung mga unang-unang hakbang para makilala ka ng isang lalaki. Dapat makita ka muna niya. So, paano ka makikipagkilala? Paano ka makikita ng isang lalaki kung ikaw mismo ay nasa loob ka lang ng bahay, nasa lungga. Kumbaga, andyan ka lang nagkukulong. Wala pong mangyayaring kapag hindi ka lumalabas sa iyong comfort zone. Okay? Yung comfort zone, kadalasan sa bahay. Hindi ka makakakilala personally ng lalaki kapag ganyan. Of course, maraming pwedeng gawin sa mga online. Ibang usapan naman yon, okay? Pero sa personal na mga pagkikilala, yung makikita ka ng lalaki, walang mangyayaring ganon. So, ang first step is lumabas ka. Show yourself in public. Sigurado na meron at merong makakapansin sa'yo. Huwag kang magmamadali. Ang relasyon, hindi yan automatic na kapag lumabas ka na, ay nandyan na yung lalaki. Hindi po ganun. Dadaan pa yan sa proseso, okay? Sigurado na someone will notice you. Pero dapat lumabas ka muna. Magpakita ka para yung mga kalalakihan ay magkaroon naman ng tsansa na makilala ka. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, ito yung be direct. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Diretsahan na po. Okay? Ladies, sa panahon ngayon, mabilis na ang mga ligawan, ang mga relasyon. Kaya kung pabagal-bagal ka, sigurado na mapag-iiwanan ka sa ganyang bagay. Kaya kung yung lalaki ay masyadong torpe, mahinang klase, sobrang mahiyain, at ikaw naman ay siya talaga yung gusto mo, interesado ka sa kanya, walang mangyayari kapag yung lalaki ay hindi gumagawa ng hakbang. So, ikaw na ang gumawa ng first move, okay? Matagal na yung panahon na si Maria Clara ay naghihintay ng kanyang prinsipe. Matagal lang panahon yon. Kung nahihiya ka na maging diretsahan sa kanya, personally, pwede naman sa cellphone, sa mga messages, text, chats. Diyan, pwede mong i-express yung sarili mo, yung emotions mo sa kanya. At least diyan, malalaman niya na meron ka palang gusto sa kanya, di ba? Sa mga ganyang paraan, at least yung torpe na yon ay sigurado naman na sasagutin ka sa mga messages mo kahit papaano ay meron na kayong umpisa ng convo nyo or conversation ninyo. Okay, so ladies, gawin mo na yung unang hakbang. Kung talagang hindi mo kaya at ayaw mong gawin yon, di antayin mo si Mr. Right. Sana manalangin ka, nalalapitan ka ng lalaki na yan at makikipagkilala sa iyo, okay? So, ayan po ang number two. Number three, dapat maging kaakit-akit ka, okay? Since ang attraction ay talagang physical, personal, nakikita ng mata, dapat yan ang improve mo sa sarili mo. Kung ikaw ay natural na maganda, konting grooming, siguraduhin mo na ikaw ay malinis, mabango. Sigurado na sobrang kaakit-akit ka sa paningin ng lalaki, okay? Yung mga lalaki talagang matalas ang paningin, matalas ang pang-amoy kapag nakakita ng magandang dilag. Okay? So ladies, maging kaakit-akit ka sa paningin ng lalaki. Okay? So ayan po ang number three. Number four, confidence. Ito yung tiwala mo sa sarili mo. Kung napansin nyo, ang dami-dami ng maraming malaking confidence sa SOCMED, di ba? Sobra na nga nasobrahan na sa confidence kapag nanonood ka. Kung ano-ano na ang pinaggagawa dyan sa mga videos na pinopost online, di ba? Yung interest ng lalaki sa mga ganyang ginagawa mo sa SOCMED, panandalian lang yan, okay?
Ang confidence na sinasabi ko, pakita mo na kaya mong dalhin yung sarili mo. Kaya mong makipag-usap kahit kanino. Hindi ka nahihiya. At syempre, taas noo ka. Yung mga ganyang qualities ng isang babae, super attractive sa lalaki, okay? Ang pagiging confident kasi, kailangan mo ring i-assess, i-practice yung sarili mo, pwede mong baguhin yung mindset mo para ma-achieve mo yung confidence na yan, okay? Lumabas ka sa iyong comfort zone. Alam mo, habang ginagawa mo ang isang bagay, nasasanay ka. At yung confidence mo, mas tumataas, mas umaangat. At mas nagiging pansinin ka, mas nagiging attractive ka pa sa mata ng mga kalalakihan. At sigurado na umpisa yan na maraming makakapansin sa iyo sa mga hanay ng kalalakihan. Number 4. Number 5, body language. So ito yung galaw mo. Ano yung mga galaw na yan? Ang body language, yung ginagawa mo sa katawan mo, yung mannerisms mo, kung paano ka makipag-usap, kung paano ka makikitungo sa tao, sa public, di ba? Isa yan yung eye contact. Kapag nakikipag-usap ka, ay dapat nagme-maintain ka ng eye contact. Hindi naman ibig sabihin na talagang titig na titig ka sa kanya. Pwede kang bumawi for some time, tapos bumalik ka ulit. Siyempre, yung eye contact na yan, isang pagpapakita na confident ka at interested ka sa kausap mo at sa mga sinasabi niya. Isa rin yung ikaw ay ngumingiti. Kapag nakikita ka ng lalaki na palangiti, signal yan para yung lalaki ay makipagkilala sa iyo, para lapitan ka. Kasi feeling niya, approachable ka, madali kang kausap, hindi ka suplada, hindi ka masungit, ganun po. So yung mga ganyang mga body language, mahalaga yan para ang lalaki ay ma-attract sa iyo. So ayan po, ang number 5. Number 6, be patient and understanding. Ano ito? So dapat wag kang magmadali at dapat nauunawaan mo yung sitwasyon, okay? Alam mo, hindi naman agad-agad yan. Minsan, talagang kahit anong ganda mo, ay talagang hindi ka napapansin. Maaring yung crush mo, yung gustong-gusto mong makilala na lalaki, ay marami siyang pinagdadaanan. Sa mga panahon na yon, maaring napaka-busy niya. Kaya talagang hindi napapansin yung kagandahan mo. So take it slowly, okay? Tsaka huwag kang mag-focus sa isang lalaki. Sigurado na marami ang makakapansin sa iyo. Just be patient, okay? Sa ganda mong yan, sigurado na darating at darating yung lalaki na talagang para sa iyo. Number 6. Number 7, evaluate the situation. Ginawa mo na ang lahat-lahat ng paraan, pero bakit hindi ka pa rin pinapansin? Isipin mo, ano ba ang nangyayari? Baka may kulang o baka naman nasobrahan, di ba? So i-evaluate mo yung situation. Umpisahan mo muna sa sarili mo, di ba? So i-assess mo, baka nga naman masyado na akong overpowering o yata yung ginagawa ko. Baka naman type niya ako pero parang masyadong malakas yung dating ko, di ba? Minsan kasi ang mga lalaki, kahit gusto nila yung isang babae, kapag feeling nila na gustong-gusto mo siya, na habol ka sa kanya, may mga lalaki na biglang umaayaw or parang nawawalan ng interest kapag ganun. So i-assess mo yung situation. Baka mas maganda siguro na magpakipot ka, magpa-demure ka. Maraming paraan, okay? At siyempre, i-assess mo rin yung sitwasyon, yung lalaki, yung mga lalaki sa paligid. Kung ayaw nila, ay wag mo nang ipilit. Hindi lang sila ang lalaki sa mundo. Napakarami, okay? Maaring sa isang lugar ay hindi ka tanggap doon. Maaring nandun sa kabila, di ba? So malawak ang choices mo. Napakarami, okay? So huwag kang mag-settle dyan sa area na yan. Lumabas ka pa, makipagkilala ka sa iba, sigurado na makahanap mo rin. Marami kang option. Huwag kang mag-stick sa isa. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa mga lalaki na ayaw sa iyo. Kung ayaw nila, hindi ayaw mo rin. Hindi lang sila ang lalaki. Napakarami. Number 7. So, ayan po. Ang ilan sa maaari mong gawin para ikaw ay maging pansinin. Maghahabol sa iyo yung mga lalaki. Makikipagkilala sila. So ladies,
Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.